Okay, dito na naman tayo sa immigration. Immigration na mayroon na namang bagong pautot. Pagpakinggan nyo itong mga documents na ipapa-required ng immigration kung tayo ay magbibiyahe, titingnan ko lang kung di kayo magagalit. Sobrang higpit na nila Wala naman talaga silang karapatan, nasa batas yun. Wala kayong karapatan immigration kung saan kami magpunta ang mga Pilipina, mga kababayan namin, kung lalayas sila dyan sa kahirapan sa Pinas. Dahil nga walang trabaho dyan. May trabaho man, katiting lang ang sweldo, sahod. Tapos ngayon, pipigilan nyo, wala kayong karapatan para daig nyo pa ang mga tatay, nanay. Pag nakapigil dyan. Daming requirements. Tapos lumuwag na daw yung requirements nila, hindi nga daw masyadong maano. Pakinggan nyo kung ano yung requirements kung kayo'y mag-tourist. Sobra-sobra na to Nakakainis talaga. Grabe. Kailangan dito, kailangan pa dyan. Kung gusto mong lumabas sa kahit saang bansa, alam ko yan, kahit sa buong mundo, iba't ibang bansa, pag yung mga citizen nila ay gustong mag-tourist, magpunta-punta sa ibang bansa, wala nga, hindi nga mahirap Diretso-diretso ka lang ng biyahe, para ka lang nang sumakay ng bus. Yun lang yun. Pero ang Pilipinas, sobra. Parang, nako, panahon ng Dilawan noon ni Aquino, hindi naman ganito. Mas maluwag-luwag pa yung immigration. Hindi masyadong ganitong mahigpit. Ngayon parang mga may siraulo ng mga immigration Karapatan naming magbiyahi. Wala kayong karapatang pumigil kung saan kami. Kung maging mag-illegal man kami sa ibang bansa, hindi nyo na problema yun. Wala na kayo dyan kasi lumabas nga kami. Ba't kayo magpigil-pigil dyan? Ano bang karapatan ninyo? Nasa batas yun, wala kayong karapatan. Bakit? Manghuhula na ba kayo? Inuhulaan nyo ba agad na, ito, hindi natin ito palabasin dahil pagdating doon sa ibang bansa, baka magtrabaho ito. Hindi ba kayo masaya na makapagtrabaho ang mga kababayan natin sa ibang bansa? Makakontribute ng malaking contribution nila sa Pilipinas pag nasa ibang bansa? Tingnan mo nga ngayon, mga OFW. Hindi ba malaki yung contribution nila sa Pilipinas? Yung mga remittance nila? Tapos ganito kayo, mga immigration? Kakapal ng mga mukha ninyo. Pakinggan ninyo kung di ba kayo magagalit nitong mga lintik na immigration na to. Para silang mga manghuhula. Opinion niya lang, sarili lang nilang pag-iisip. Daig nila pa yung parents natin pag nakapigil. Wala kayong karapatan, mga lintik kayo. Sa mga biyahero, ang Interagency Council Against Trafficking kaugnay sa inilabas nilang guidelines at requirements sa immigration. Kung tutuusin, mas pinasimple pa nga raw ang proseso. Nasa frontline ng balita niyan, si Maricel Halili. Simple na. Dahil nabati ko sila noong isang araw, kasi isang araw pa to mga 2 days ago, itong balita na to, nabati ko sila. Ngayon, gina-justify nila na mas dumali daw. Kaya nga. Papakita ko sa inyo bakit hindi mas dumali Mas papahirapan tayo. Human trafficking daw ang dahilan kaya naglabas ng bagong travel Rason nyo lang, guidelines ang trafficking, Interagency illegal Council trafficking, Against Human trafficking, kaya yan ang rason. o IACAT. Pero abiso ng Department of Justice sa mga mag-a-abroad, huwag mag-panic. Kung tutuusin, This is organic. Huwag panic kasi organic. mas sumimple pa nga raw ang proseso kahit may mga bagong requirements. Utak ninyo ang sumimple. Hindi kami naghigpit. Hindi kayo naghigpit? Namin dati, yung pa rin, if not, nabawasan pa. Aba, tingnan nga natin. At yun yung travel naman, kahit alam naman natin, constitutional right natin yan. Yeah, just buti alam mo, most constitutional rights. Subject yan to limitation. Sandali. Limitation, ugok. Sandali. I think Utak mo ang limitation you ninyo. are misquoting Correct. yung subject to limitation. The constitutional right to travel
is subject to limitation if Mayroon kang kaso sa Pilipinas. meron kang kaso. Correct. If may Meron kang meron kang whole departure order. departure order na bawal ka umalis. Ganun. Di ba? Yun yung if. Pero hindi ibig sabihin ng constitutional right na mag-travel tapos nagduda lang sa yung immigration, I-offload ka na. ano yun? Hindi ka na Limitation yun. makalarga, makaalis. Sir, pasensya na ho. Kasi ang problema natin dito, mga kaibigan, pasensya ka na sir ha, hindi naman sa binabatikos kita ha. Ay sos, dapat Ang problema batikuson. nito mga kababayan, the opinion of the immigration officer is subject to opinion. It's not fact. Yeah, opinion lang Sino nila. ka para Utak lang mag-determine nila. that I will not go there as a tourist and I will go there to work? Who are you to tell me that? Kaya nga, manghuhula na nga sila eh. Di ba? It is definitely subject to your opinion. Correct. Do you have proof? Remember, in this country, as far as I know, in our laws, kung meron kang binibintang na crime o maaaring gawin, you have yung side na yon ang magbibigay ng proof. Diba? Ika nga, ikaw ang magbibigay ng nasa iyo ang burden of proof. So therefore, sir, pagpasensyaan nyo na kung questioning ko ito, ha? Parang sinasabi ninyong nandoon yung, kunwari, ako, magta-travel ako, hindi ako mayaman. Hindi naman talaga ako mayaman. Tapos, first time ko mag-travel. Kaya nga. Okay? First time ko mag-travel, hindi ako mayaman. May kasama akong AFAM. Kailangan patunayan ko talaga na babalik pa ako. Sandali, wala naman akong ginagawang kasalanan na bakit nyo ako pipigilang lumabas. Ikarapatan ko yun. Kaya nga. Kasi sir, kaduda-duda eh. yung kaduda-dudang word na yun, pasensya na sir ha, yung kaduda-duda na yun, based on, is it a fact or opinion? It's opinion. It's the opinion of every immigration officer na, ano yun? Sorry pero this is the truth eh. Medyo malaking katarantaduhan po yun, sir. Kung sasabihin ninyo, kasi kaduda-duda, mukhang wala siyang pabalik na ticket. Sandali, kung nagtitipid pa, easy lang, bakit ba? Una-una, halimbawa lang ito exage naman na po to. Pero halimbawa lang, pupunta ako doon. Okay? Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik kasi depende yun sa ibibigay na visa sa akin doon. Sabihin ko na lang 15 days. O kaya 30 days. Depende. Kung gusto ko mag-adjust. Nagtitipid ako. Ayoko muna mag-book. Di ba? Kasi nga, pwede pa ako umuwi dito ng ibang panahon. Tayo, dapat walang karapatan na pumigil. Correct. Pero, yung bansa na yon, maaari kang pigilan pumasok. Kaya nga. Pwede nilang sabihin, kailangan namin itong return kasi hindi kami magpapapasok sa'yo dahil to be a tourist, it's a privilege na ibinibigay sa'yo. So, kailangan mong mag-presenta ng return ticket. Correct. Ngayon, kung sinasabi nyo hindi, pinag-iingatan lang natin sila, baka mamaya airport to airport, it's no Yung longer bansa a na problem. pupuntahan ng mga kababayan Pwede nyo naman natin, silang sila payuhan ang may karapatan. Payuhan nyo, ma'am. Kung papapasukin ba sila o baka hindi. airport to airport kayo pag wala kayong ticket pabalik. Kaya nga. Pero yung pigilan ninyo, I think that's Pigilang precisely lumabas. illegal. Ako Anong karapatan sana nga ninyo? kung may abogado lang may mag-question yan sa husgado. Kaya nga, dapat talaga ito Pinigilan kasuhan mo na sila walang eh. kasalanan, wala namang ginagawang masama, wala namang illegal sa kanyang papel pero pinigilan dahil, alam mo yun, dahil lang sa tingin namin kaduda-duda eh. Yun ang rason nila. Kaduda-duda ka. Mga Sa manghuhula. akin, sa totoo lang, medyo sana mawala na yung ganyan sa Pilipinas eh. Dahil karapatan ng sino mang Pilipinong lumayas. Dapat lang. Kung ayaw niya nang bumalik, karapatan niya rin makulong sa ibang bansa. Kaya nga. Wala Hindi kayong naman natin karapatan problema pumigil. yun. Di ba? Madam Jing, kayo, kunwari, yung mga residente ng Japan, di ba? I-scan kayo.
i-scan nyo yung passport nyo. Pagpalabas, di ba? Paglabas, i-scan. Tanungin ko kayo, tinatanong pa ba sa inyo nung computer, asan yung return ticket mo? Tanungin ko kayo, tinatanong pa ba nung computer, asan yung ano mo, yung hotel accommodation mo? Ayun nga, Palabas kailangan kayo pa ng daw bansa ng nyo, hotel ako. Talagang baliktad ang mga utak ng Pilipino. Wala, di ba? Tama, Hindi mali. naman siya, kanila Wala. dapat yan. Ang Kahit tumatanggap saan na bansa yan siguro. Malamang yan walang sila ang ganyan, kaya nga ang dali magtatanong. nang lumabas eh. ng Sa atin, accommodation, hindi. Baliktad. return ticket, kaya nga, baliktad. Bahala kayo, magtiis kayo. Lumabas Your ng bansa, freedom pinipigilan, is limited. hinihigpitan, kapal ng mukha. Ayan, isa pa yan. Kakagalit. Kahit nga approve na tourist visa, pwede ka pang ma-deny. Point of entry sa US. Yan, pwede yan. Okay yan. Kasi, nandun ka eh. Okay? Walang problema yan. Kasi, bansa nila yun. Okay? Pero yung palabasin ka dito, taku po. Kaya nga, baliktad. Ang bansang papasukan namin, sila ang may karapatan. Hey, sir, ako naintindihan ko yung salita yung gusto kong protektahan ng ating mga kababayan. Ay, so, sino ka? Tatay ho ba kayo? Oh, correct. Kababayan natin? Tatay ka ba ng mga kababayan Ako na po'y gustong nagtatanong lumabas lang, ng bansa? Kayo Kapal po ng ba mukha ay... Daig pa nga Sa tingin parents ko, eh. kung ang isang tao ayaw niya protektahan sarili niya, problema niya na yun. Correct. Ngayon, kung yung pagpasok sa Pilipinas, yan dapat higpitan ninyo. Di ba? Yan ang Yo, dapat dapat higpitan yan. ninyo kasi karapatan natin wag tayo magpapasok. Ang pumasok Pero sa yung ibang kahit saan na paglabas, bansa, yan ang wala nang higpitan. problema. Hindi ang Baka lumabas overprotective ng naman, sabi bansa. nga. Ano kayo, parents? Baliktad nga mga utak nitong mga kukuti nitong migration ng Pilipinas. Kailangan dalhin ng mga biyahero ang 4 na basic travel Magbaliktad ng documents. utak. Oras na sumalang sila sa Nakakagigil. primary interview ng immigration. Ayan, no, sabi ni Randel, dito sa US, pag lalabas ka, wala silang pake, bahala ka sa buhay mo. Huwag ka nang umuwi, ganun. Kahit saan, ganun Hindi, naman kaya yun. nga eh. Only Baka in the kasi mali Philippines lang ako, na mga mga baliktad ang kababayan ko, utak Baka ng meron immigration. pong ibang bansa dyan na parang katulad ng Pilipinas. Meron ho ba? Pakisabi nga po ako kung merong bansa dyan na parang katulad ng Pilipinas na sobrang higpit paalisin ng citizen nila. Meron ho ba? Officer, yan ang passport na valid pa ng 6 na buwan bago ma-expire. Yan ang mga Ayan, okay lang documents yan. Valid nila. visa, ba? Siyempre naman. Valid visa kung kailangan ng bansang pupuntahan. Boarding pass. Yan, siyempre naman. Alam namang masakay ka aeroplano, walang boarding pass. Yan ang confirm return or round trip ticket. Basic travel documents ha, pero baka sabihin nyo, yan lang naman pala, banat ba nagre-reklamo ka pa? Antay lang, akala nyo yan lang. Akala ko lang din yan eh. At kumpirmadong return or round trip ticket. Kung Confirm pabiyahe return naman- round Pero ticket. depende Ah. yan. Kung traveling ka as tourist, self-funded travel, eto pa kailangan mo. Etong katarantaduhan. Eto talaga katarantaduhan. Ilang turista bukod sa Ayan. See? Kailangan Proof of mo ng employment, basic travel document. proof yung of kaninang hotel apat. booking. Okay? Proof Wow. of hotel booking. Paano kung hindi ka sa hotel? Kaya nga. Paano kunwari lang sa, hindi ka nga sa Kaibigan Airbnb? lang. Sa kaibigan mo lang ikaw. Oh. Sigurado, napakalintik na tanungan na naman yan. Sa kaibigan mo ikaw. Paano naman kaibigan mo? Kaya nga. Sinabi mong, sir, high school friend ko yun. High school friend. May picture ba kayo dyan? Patingin ang picture. Pakita nga ng picture nyo ng high Oh, school life. correct. Pareha tayo ng utak. Ganun na naman ang mga tanong-tanong Pinakita nila. mo. Sir, ito yung picture Grabe, ng kaklase ko na nasa, nakakagigil. nasa ibang bansa. Dito ako titira eh. Ganun ba? Financial Asan ang papel ng kaklase capacity, mo? source of income, alamin nyo pa? Hindi ba kayo mga kapal ng mukha ninyo? Di ba? Totoo, tatanong yan. Lalo na pag wala kang hotel, asan yung kaibigan mo? Asan? Anong patunay na nakatira siya doon? Anong trabaho niya doon? Pakita nga nung employment niya. Pakita nung saan siya nagtatrabaho? May picture ba siya sa trabaho niya?
Buti na lang talaga hindi Nakakatawa to, nangyayari, pero ginagawa nangyayari mo ng yan sa akin. immigration. Nakakatawa Lalo talaga na para pag mga kailangan king ko mong yung immigration patunayan ng Pinas. titirhan mo doon. Papagdududahan ka. Baka naman kamag-anak mo yan, titira ka na doon. Lalo na kung kamag-anak. Kamag-anak mo siguro yan. Hindi ka na makalabas talaga. Pala Kabiyahe. decision ng immigration, no? So, kamag-anak ko, bakit? Sino nagsabi? Ikaw ba? Kinasal ba kami? Ikaw ba nagkasal sa amin? Ay, baka kamag-anak mo yan. Ano apelido niyan? Nakagalit talaga. Wala pa yan. Akala mo tapos. Financial capacity. Kaya mo bang mabuhay doon sa pupunta mo? Doon sa Japan, kaya mo bang mabuhay doon? Mahal ang pagkain doon, ha? O, ito ka, papakita mo. Isipin mo, may dala ka pang bank certificate. O kaya, bank statement. Financial capacity, paano mo papatunayan? Pera, di ba? Dapat may pera ka sa bangko. O, di ba? Pag nagdala ka lang ng pera, questioning ka pa, kanino galing yan? Yun nga eh. Pera mo. Dami na naman ng tanong. Pag ipakita mo, pera yung dala mo. Dahil syempre, Pati yung statement mga sa bangko desisyon lang. na kailangan nasa bangko, ha? Bakit bit-bit mo lang yan? Sino nag-abot sa inyo? Hindi. Ayan. Perfect question ni Marge T. May amount ba yan? Magkano? Kaya nga, who would determine the amount? Tanungin ko kayo. Who would determine the amount na kailangan may pera ka o may bank cert ka o na capable ka? Who will determine it? May amount ba? Wala. Hindi ako So, ibig sabihin, makapagsalita. the Gigil immigration talaga ako will ng be the one immigration to ng Pinas determine na it. to. Ibig sabihin, it's kanyang opinion lang yun. Correct. Opinion niya na ganito ang gagastusin mo dapat sa certain country na yan. Hindi pwedeng magpalibre. Kung gusto kong palibre sa kaibigan ko dun eh. Bakit mo pakikialaman wala akong pera? Kung may manlilibre naman sa akin dun eh. Isipin niyo yan ha. Di ba? Tama. Ibig sabihin sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, tinatarantado tayo nito. Pasensya Correct. na ha, pero that's the right term. Tinarantado, butasan ginagago ito kung tayo ayaw ng alisin. immigration ng Pilipinas Pwede talaga. tayong butasan ito. Yan, Source of income. mga gago. Proof of employment, kailangan pa. Kung sabihin ko kayang vlogger ako, maniniwala ka na umaabot ang... wag ganyan. Hindi, sabihin kunwari, magbabakasyon ako dyan kay Randel Bunagan. Sabihin ko, si Randel Bunagan bahala sa akin dyan. Sagot ako niyan pag nandyan ako. Lahat ng kakainin ko, lahat ng iinumin ko, sagot niyan ako. Ganun ba? Ano naman si Randel Bunagan? Baka boyfriend mo si Randel. Ganun ang sagot. Tanong na naman sa'yo. Magkaano kayo? Baka mag-shoota Diba? kayo. Source of income. Sige nga. Kung sabihin ko vlogger ako, mapayag na kayo. Di ba? O tatanungin mo, kunwari, ganito lang yung followers ko. Questionin mo ngayon, magkano income? Magkano income mo dyan? Sigurado. Gago ka ba? Pasensya na ha. Mga gago nga eh. So, ibig sabihin, pwede akong tanungin? Yung bangko, hindi ako... Ito, isipin nyo to ha. Do you know kung gaano kahirap ang malaman ng pera mo or income mo at ng yaman mo? Do you know how? You need a court order. But the Correct. immigration can do it instantly. Buti Para na lang malaman talaga. ng yaman ng Hindi isang nangyayari tao, yan sa malaman ang akin. laman ng bangko Wag niya. lang. Wag lang sana. Para sabihin mo, mapuwersa kang sabihin kung Dahil magkano ang source of income mo, kailangan mo talagang talaga ng bangko, ng Magtakaso court order talaga niyan. ako. Diba? Kaya nga, yan eh. May mga amlak pa tayo dyan eh. Kaya nga. Pag gusto malaman ng gobyerno, gawin ka lang terorista, yun. Pwede na. Diba? Isipin nyo yun. Pero ang immigration, magkano mo? Anong source of income mo? Pag siya mong vlogger po ako, magkano kinikita mo bilang vlogger? Sir, sikreto po yun. Hindi mo pwede sabihin yun. Sa tingin nyo, pwede nyo sabihin yan? Tanungin ko kayo. Pag tinanong sa inyo yan, kunwari ako sinabi ko, vlogger po ako, sir. Magkano? Sa tingin mo, maniniwala siyang kaya kong magtagal ng 1 buwan sa Japan? Yun nga eh. Hindi, tanungin ko kayo.
Kunwari immigration. Sinabi ko, kunwari lang wala pa akong... kasi siyempre iba napapanood lang dahil sa politika. Kunwari lang, isa akong vlogger na hindi mo naman ako pinapalo o hindi mo man lang ako nakikita. Pero sabi ko, vlogger po ako, sir. Content creator po ako. Isang buwan ka sa Japan? Naman ang bilihin dun Paano ka mabubuhay sa Japan? Tapos wala ka pang hotel accommodation. May kaibigan po ako dun Si Jing Corpus, mayaman yun. Milyonaryo yun dun Lilibre ko nun Dali, baka chap-chapin na naman to. Sabi na naman nagpalibre ko sa Japan. Hindi po. May pera po ako. Hindi po ako nagpapalibre kay Jing Corpus. Pero kunwari lang, sabihin kong ganun. Di sasabihin sa'yo, di ba kaduda-duda pag dududahan ka kagad? Correct. Bakit? It's based on opinion. Yung pagdududa sa'yo. Kasi utak lang nila ang magulo. Utak ng mga bubulang immigration dyan ang magulo. Mag-stay ng tourist for 1 month sa Japan. Di ba? Isipin nyo yun, Ginagago nga tayo Kaya talagang grabe ito. Ng Sabi immigration ko, na to, mga immigration ng proof Pilipinas. of employment. Only in the Philippines, mga ulul. What if nga? Isipin mo, what if lang? Sarili mong negosyo. Ano ka? TikTok affiliate. Hindi ako nagbibiro. Ngayon, yan ang usong-uso ngayon, TikTok affiliate. Google nyo yan. Kumikita ng mahigit 50,000, 100 ng isang TikTok affiliate. Walang trabaho ito TikTok affiliate ka lang. Immigration, tatanggapin nyo ba yan? O baka mamaya kamot ulo kayo. Ano yung TikTok affiliate? Ano ba yun? Legit ba yan? Di ba? Kasi sa totoo lang, are you sure na yung mga nasa immigration, alam nila lahat ng pinagkakakitaan sa social media? Correct. Lalo na mga matanda ng karamihan dyan. Di ba? Sabihin niya, CEO. Yun, patay tayo dyan. Patay tayo dyan pag sinabi, CEO, anong kumpanya mo? Rehistrado ba? Hindi, nagbebenta ako ng kape. Bakit? Paano ka naging CEO? Sarili kong kape. Di ba? Isipin nyo ng mabuti yun. Isipin mo ng mabuti yun. Sa tingin nyo, hindi kayo pagdududahan. So, di ba, alam mo yun, ang dami mong, kaya nga ako pag sa immigration, ito, walang biro ito Hindi ko na sinasabing vlogger ako Okay, dyan lang. Ayan. Yan ang mga traveling documents na kailangan ng immigration ngayon. Kailangan mayroon kang proof nga hotel booking. Ang alam ko, kung tayo ang magpunta sa ibang bansa, pagdating natin doon sa ibang bansang airport, halimbawa ako, pupunta ako ng Amerika. Tourist ako halimbawa. Ang American immigration, sila ang may karapatang magtanong. Okay. Mayroon ka bang return ticket? Kailan ka babalik sa Pilipinas sa bansa mo? Mayroon ka bang hotel accommodation? Magkano ba ang pera mong dala? Sila ang mga may karapatang magtanong dyan. Hindi kayo sa Pilipinas na lalabas ang mga kababayan natin. Wala kayong karapatang magtanong ng ganyan. Kayo baliktad. Ang bansa na pupuntahan ng mga kababayan natin, sila ang may karapatang maghingi ng ganitong mga documents. Huwag niyong gaguhin ang mga Pilipino. Nahihigpitan ninyo. Sino kayo? Wala kayong karapatan higpitan ang mga kababayan natin na gusto lumabas ng bansa. Para naman sila na, makatikim naman sila ng travel, makapunta sa ibang bansa, tapos gaganituhin pa ninyo ang mga documents ninyo. Diyos ko, pahirap Wala kayong karapatan. Hindi nyo na problema yun. Kung wala akong hotel booking, dahil lalabas naman ako ng bansa ng Pilipinas, hindi naman ako titira dyan. Doon naman sa pagpunta ko na sa ibang bansa, sila sa airport nila ang magtatanong sa akin kung mayroon akong hotel booking, saan ako titira, magkanong pera kong dala. Yun.
Hindi na yung lalabas ka eh. Ginagago talaga ninyo ang mga Pilipino. Ewan ko sa immigration only in the Philippines. Ang gulo-gulo ng gobyerno talaga sa Pilipinas. Kaya kahit anong gagawin nyo, walang magbabago ng hindi mabago ang Pilipinas dahil kayo mga paurong. Lahat ng bansa sa buong mundo, pag mayroong mga citizen nila na gustong lalabas ng bansa, magpunta sa ibang bansa, wala silang karapatang magtanong ng ganito. Napaka-easy lang lumabas nila ng bansa sa bansa nila. Pero sa Pilipinas, ganito ang requirements bago ka makalabas ng bansa. Ano ka? Di mga gago? Nakakagigil.